Magandang gabi po sa inyo. Excited ba kayo? Last na ngayon? Amen. Ako rin. Excited din ako tapos na to. Ano po, yung topic po natin ng mga nakaraan, kasama yung kunting hangin. Basta. Yung topic po natin ng mga nakaraan ay mga tinalakay natin yung Advent of Hope, Advent of Peace, Advent of Love, Advent of Joy, Advent of Christ. Ngayon po sa parte ko naman, the second Advent ng ating Panginoon. So, kasi naano ko nung miss ako nung mga nakaraan, diba? Nung isinili ng Panginoon sa Kristo, although walang araw, no? Walang petsa, walang araw. Siguro season meron, no? May season pero hindi natin alam yung exact date. Salamat po, ma'am. At ayun nga po, nakakamiss kasi meron siyang mga preparation, may prophecy na ipapanganak ang sanggol na mag-ahari isang libutan. So, nariyan ng stars, nariyan ng 3 wise men at saka ibang mga pantas, nariyan si Mary, nariyan si Joseph, nariyan ang manger at ang mga pastol. So may mga cast o may mga tawag dito. Bago ipanganak ang Panginoon sa Kristo, nakahanda na, no? So mababasa natin doon sa mga tinalakay natin ng mga nakaraan. Na bago dumating ang Panginoon sa Kristo, talagang almost alam na ng lahat ng mga mananampalataya. Ngayon po, yung pag-uusapan po natin is the second coming ng Panginoon sa Kristo. Medyo tatalon nga lang, no? Kasi second coming dapat dadal pa siya doon sa pag-evangelize na. Pero ano tayo doon sa second coming? Kasi ganoon din naman yung unang pagpakita ng Diyos, ng ating Panginoon at ikalawa, so halos parehas lang. So tayo muna manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, dakila, banal at buhay, muli o Diyos na kami nungudro sa hinapan sa masandali ito. Humingi o Diyos ng inyong patnubay, gabay, Lord God, sa gawain nito. Nawa, maging matagumpay ang tatalakayin ang second Advent, Lord God, na aming pagtulay sa dito. Nawa, ay tanging karunungan na lamang, O Lord, na nagagaling sa iyo ang aming pong mai-take out sa mga sandali ito. Nawa, O God, ay tago niyo rin po sa inyong likuran, pag makita ng kahinaan ng Diyos, tanging kayo lamang, O God, ang manguna sa mahuli sa gawain nito. Muli, maraming salamat po. Tuhan sa madalangin, puri pa. Salamat. At aming pangalan po lang ng Diyos ang Panginoon sa Kristo. May pong nag-isang dakila, buhay at bayan ng tagapagligtas. Amen. Amen. So, diretso na tayo, no? Maliit lang naman to, konti lang naman. Kasi wala naman siya masyadong ako yung nagpapatagal. Okay. So sa second Advent, no, sa binasa natin sa Mateo 24, 36 to 51. Kung napapansin niyo ang message ni Matthew is more on maging handa, maging wag complacent, wag malasing o mapunta ang isip sa iba't ibang bagay sa mundo nito. Bakit sinabi ni Matthew ito? Kasi unang-una, medyo crucial na may tricks ang second coming ng Panginoon. Unang-una, walang nakakaalam. Kahit ang anak ng Diyos, hindi niya alam. Maging ang mga anghel sa kalamitan ay hindi alam. Tanging ang malamang nakakaalam ng pagparito muli ng Panginoon sa Kristo. So
So nasa kanyang mga kamay ang timetable ng schedule. Wala po sa anak ng Diyos, wala sa tao, wala rin sa mga anghel. So itong pag-uusapan natin, hindi tayo lalabas sa mga verses. Kasi may mga verse na pwede nyo rin tingnan. Okay, kumuha mo ng Lucas at ng Marcos, naroon din yun. Pero iisa lang ang pinatutunguhan ng mga verses na yun. Maging handa. No? Be ready. May kwento doon na yung 10 dalaga, okay, na may tama na ilaw, okay, na nawala ng langis yung isa, so hindi siya naging handa hanggang sa dumating na ang Panginoon. So yung mga example na gano'n. Tapos meron pa yung binilinan din, para katulad dito sa verse natin sa Mateo, na binilinan din ng isang alipin. So yung napagdating, hindi niya pala nagawa ng tama ang kanyang trabaho, pinabutan siya ng kanyang amo. So yun yung mga talinghaga. It's either figurative or literal kung suriin niyo yung salita ng Diyos, no? Pero sa akin, mas kasi literal, kasi yung figurative, may hina ako sa mga talinghaga na yan. So ang pag-uusapan lang natin dito, 3 bagay din. Una-una yung laging pagiging handa. Mababasa natin sa Mateo 24:45 to 51. Dito lang tayo iikot para hindi na siya doon. Kasi yung iba po sa Mateo ay ang mga palatandaan. May mga palatandaan sila ang pagdating ng Panginoon sa Kristo, no? So medyo malayo na 'yon. So ang ating nang pag-uusapan yung second coming lang, no? Yung mga palatandaan siguro ibang topic na ho yun. So basahin natin Mateo 24:45 to 51. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian ito. Ngunit, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bubugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan. At sa oras na hindi niya alam, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay sasama sa mga mapagkunwari, do'y tatangis at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So napakahirap ng sitwasyon ito, no? Application sa atin mismo, no? Na nakakilala sa Panginoon. Okay tayo sa una. First week, second week on fire. Third week, 1 month, third month, 1 year on fire. Second year, third year, fourth year, fifth year on fire. Nag-aala pa rin ang ating panatag sa pagdating sa Panginoon. Early in the morning, naka-encounter ka ng hindi maganda, na-shake ang pananampalataya mo. Okay, gumanong ka. Tapos, hindi na mo na makapagsimba. Ayaw ko muna magpakita sa church. Okay. Maraming nangyayaring ganyan sa buhay natin. Isa na po ako dyan. Maraming nangyayaring ganyan. So, tayong complacent sa kung ano yung ating ginagawa. Gawin natin parang alam niyo yun, parang hangin na iniintay tsaka ini-exhale. Parang napapractice natin yung pang-araw-araw na paano natin i-deal yung mga dumating sa buhay natin. Ang palaging handa, walang handa eh. Sa akin walang handa eh. Yung circumstances ng buhay natin sa bawat araw, yun yung nag-challenge sa atin kung paano natin i-handle, kung anong pananampalataya meron tayo. Kung paghahanda rin ang pag-uusapan, sino ang nakapaghandaan nito ng kinabukasan na alam mo kung dating o hindi. Diba? Handa ka ngayon. Like for example, ganito.
Ang sabi sa radyo ay bukas magkakaroon ng bagyo, lindol, mga gano'n. Sabi natin, pagsama-samahin na natin lahat yun. Ngayon, namili ka ng isang katerbang mga groceries. For 1 week to, for 1 month. O siguro for 1 year na ito. Kinabukasan, hindi natuloy. May inis kayo, hindi. Yung iba, naiinis. Hindi naman dumating eh. Tama? Pero yung iba, natutuwa. Sobrang saya. Bakit? Wala silang kakayang mag-grocery. Wala silang kakayang mamili ng pang 1 month, pang 1 year na budget, na pagkain. Kung matutuloy man yung ganong klase ng pangyayari. So, it's either sa dalawa kung saan lang kayo lulugar. No? Yung araw na ito ay sapat na para sa araw na to. Kung ano man merong dumating sa araw na to, okay na. Huwag nyo nang alalahanin yung bukas, nariyan ng Diyos. Kung ipapractice natin na laging nariyan ng Diyos, nadaloy sa dugo mo yan. Okay? Medyo mangangamba kahit may iwasan tao tayo eh. Pero lagi nariyan ng Diyos upang ipaalala siya, nandito ang Diyos. Nandito ang Diyos na gumawa sa iyo. So mas malaki ako kaysa sa problema mo ngayon. Okay? Huwag niya sabihin naman, bahala na kayo Diyos. Okay? Kailangan, alam mo, kung anong klaseng connection ang sinasabi ng Lord, bahala ka na sa akin. Kasi baka naman ang trato naman sa Lord is parang, bahala ka na, para. Hindi ganon. So lagi tayong maging handa. Ikalawa, yun nga, huwag maging kampante. Huwag maging complacent. Sa Mateo 24, mababasa natin yan, 38 to 40. Dito lang po tayo ikot, diyan tayo lalabas para hindi na akong magluluwag. 38 to 40. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ito yung panahon na, okay, pagkakal, 36 man tayo. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man. Ang Ama lamang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. So ito na nga po yung 38, no? Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain. Okay? So kung tayo bang kumakain, meron pa tayo bang iniisip? Meron pa tayong ibang nasa isip natin habang tayo kumakain. Maliban kung meron kang pinapuwentang pera, ano kaya kikitain ko? Pwede yun. O meron kang iniisip ng problema. Pero most of the time pag kumakain tayo, yung pagkain ang tinitingnan natin, tama po ba? Maalat ba? Matabang ba? Masarap ba? Okay ba ang serbisyo? O kung nasa bahay naman tayo, may sausawan ba yan? Parang, anak, kulang yung pahingi ako ng patis at saka kalamansi. So wala tayong ibang iniisip kundi yung pagkain kung ano yung nasa harapan natin. Nagiinuman, siyempre. Ano, pinag-uusapan natin. Dati na ako nagiinom eh. Diba? Pinag-uusapan natin ng buhay. Puro kalokohan ang pinag-uusapan natin. So wala na iba tayong ibang iniisip kung hindi kung ano yung topic sa araw na yun. At nagsisipag-asawa, alam nyo na uya, hindi ko na kayo kailangan itanungin dyan. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So isipin natin mabuti, no? Darating sa mga oras na hindi natin inaasahan, so huwag tayo maging complacent. Naalala ko tuloy, may kwento ko lang ako. Sabi ko, sandali lang ako, bakit umabot na ng oras? Pangalawa pa lang ako. Ay, kwento ko lang ano, may nagtatrabaho ko sa Qatar. Dumating mo ako doon. Sa ano lang ha, sa ano lang. Baka lang may makuha kayo ng konti. Nagtatrabaho, kwento ko na ito sa mga mensen. Nagtatrabaho ko doon sa assistant supervisor ng environmental. So, nasa FM kami, FM solution. Facility management tawagin. So nasa isla kami, dinidevelop ang isla ng Qatar.
So, nung time na dumating ako doon, meron na ako mga inabutan ng mga key person kung tawagin. Kasi ang amo namin is Malaysian, Singaporean na lahi. Malaysian at saka Singaporean. Yun nga, sila. May Chinese pa. So, ibig sabihin, nung pagdating ko doon, may mga Pilipino na akong binatnan. Ako yung sa batch namin, sa pioneering batch, ako yung pinakahuling dumating. Siguro mga 2 to 3 weeks lang ang pagitan namin. So dumating ako doon, meron ng team leader. So ngayon, syempre, mga ilang weeks na sila tumatrabaho daw bago ako dumating. So parang inanuhan nila ako na alam na nila yung lahat ng gagawin. So ako, parang lumalabas ngayon na wala akong alam. Kasi ang nature ko talaga is more on cleaning, maintenance, ano pa ba? May pagka-coating HVAC. Pero more on cleaning, maintenance mga facilities, kaya yung yun nga, konting pagbabakbak ng mga tubo-tubo, mga yun. So yun yung trabaho ko doon. Yun ang dapat na trabaho ko. Pero since dumating ako, meron ng key person, meron ng team leader. So lahat ng klase ng mga activities, ang inutusan ng boss namin, yung team leader. So wala ako, no. Tapos, tiyatanong niya ako kung alam ko yung mga ganito. Ako, lagi ako sumasagot, alam ko, talaga naman alam ko. Kasi yun ang nature ko dito sa Pilipinas eh. 5 years ako may trabaho rito. So, alam ko lahat, pati yung mga solution na ginagamit, mga chemicals, alam ko rin. So, hindi siya makapaniwala ngayon, yung manager namin, yung manager namin na Malaysia, na alam ko lahat. Pati yung pag-a-apply. Hindi niya matanggap yun, alam ko lahat. Siguro, gusto niya sabihin sa akin, hindi ko pa alam, tuturuan kita. Parang gano'n. Pero siyempre, may Pilipino tayo, papatalo pa tayo doon. Mas marunong pa tayo sa atin. Parang gano'n yung nangyari sa akin. So sa mga tweet, sa loob ng 3 months na probe ko, hindi niya ako binibigyan ng kahit na anong assignment, kahit na anong mga dapat na gawin. So nagtrabaho ko kasi probe ako for 3 months, tapos i-appraise ako. Pag hindi nila nagustuhan yung trabaho ko, send back to Philippines ako. So ako naman, kasi ayoko bumalik ng Pilipinas, dahil bone-bone na kami sa utang, ginawa ko pa rin yung trabaho dito, in-apply ko lang doon. So nag-rubing ako, nagbibilang ako ng mga ilaw na basket, nagre-report ako. Ang report, pinapasok ko sa sarili ko. Nagre-report ako sa computer, isisend ko email sa akin. No? So lahat yun, pati yung pagtitingin sa mga CR, yung mga nababasa. So in short, tumatrabaho ako as supervisor. Kasi nung supervise ko yung tao, ayaw nila magpa-supervise. Pero okay lang. Kasi ako naman nag-supervise sa inyo. Supervise lang naman ako. Kasi on hand din naman ako gumagawa rin. So dumating yung time na dumating yung pinaka-big boss namin. Parang magkakaroon naman parang appraisal na nga. Yun nga, parang igagather na kami. Tatanungin kung ano yung nangyari sa loob ng 3 months sa amin. So ako wala lang kasi alam ko naman yung ginawa ko. Medyo lang ako, kabado lang kasi baka mamaya mali yung ginawa ko. Pero at least may ginawa ako. So yung sa akin, hindi ako nagpakakampante talaga. Hindi ako nagpakakampante. Naging naging handa lang ako na baka may hingiin yung mga dapat na hingiin, may bibigay ako. So dumating yung time na, yun nga, nagtanong na yung big boss doon sa manager namin. Sabi niya sa manager namin kung meron siyang mga report tungkol sa pagbibili ng mga busted lights, mga broken ng mga facilities, tapos yung pag-supervise sa mga tao kung nilagyan ng sistema. Sabi niya, wala. Nandun ako, sabi niya, talagang wala. Sabi niya, paano nangyayari niya na tumatrabaho yung mga tao, partner by partner? Paano nangyayari yan? Siguro kasi body balance. Parang nagawa na siya sa isip niya ng istorya. So, ngayon, kasi nandun ako, yung manager tsaka ako, sabi niya sa akin, Mr. Narito, you're as the supervisor. Did you do your job? Sabi ko, sir, wala po akong direktang instruction na trabaho mula po kay manager. Kaya po, ginawa ko na lang po. Yun nga, ipinaliwanag ko sa kanya yung nagbibila ng basket lights, nagbibila ng mga sirang facilities, sinusupervise yung manpower, kung kompleto, kung kulang, kung may sakit. Sabi niya, may mga report ka ba yan? Hindi kaya ka bang patunayan dyan sa magawa ko? So sabi ko, meron po. Nung pinakita ko yung report, nakita niya yung chartboard na ganyan, may mga kulay. Kasi hindi ako,
yung wordings, yung mga paggagawa ng report na nakapile, pinakita ko sa kanya, gawa ko ng A3. Yung A3, di ba may A4 na ano? Yung A3 malaki. Nagpa-print ako ngayon ng A3, nagiging ko ngayon sa board. Sabi sa akin, sige paliwanag mo nga yan. Eh tatlong kulay lang naman, may dilaw, may pula, saka mayroong blue. Pilipinas. So yun, pinaliwanag ko kay boss. Sabi ng boss na, big boss namin, Mr. Asman, Mr. Ramat, you don't have this kind of report? Sabi, hindi niya pinapasa sa akin. Sabi ko siya, hindi niya naman po hinihingi. Mr. Manager, you don't ask me for the report. Oh, bakit ganun? Ikaw manager, supervisor siya pa may report. In short po, meron ako na presenta. No? Kung tayo po ay nagiging handa sa kung ano man yung inaral sa ating trabaho, o kung ano man ang kinalalagyan natin yan, sa ministry, no? Ngayon may sa music ministry, naglaylo ako kasi kailangan, sila, mga bagets, laylo ako. Pero yung bago mag-report kay pastor, naisipan ko na, parang kulang, parang alog-alog yung ministry. So sabi ko, gusto ko mag-gitara muna habang wala pa si Ivan. Nakita ko dito sa, may mga kulang. So na-burden naman ako na sabi ko, parang may kulang na ganyan. So nag-provide lang ako. So nung i-provide ko na, parang okay na uli ako, parang okay na ako. Si Ivan natugtog na naman din. So parang okay na uli, parang pwede ko na isang aside uli yung pagsali ko sa akin. Kasi, puro youth naman, gayot na tayo eh. So yung dumating yung time na mag-report ko pa, so di ko na alam na merong ganun uli. Akala ko okay na kasi yung men's, nagkakatulong kami ni Brother Joel. So dumating yung time na magre-report nga kay Pastor kung ano yung ano. So yun, meron ako na ikwento sa kanya. So yun yung part na time will come na kayo ay susulitin din. No? Tayo ay susulitin muli ng Panginoon. Be ready. Kung ano yung kinalalagyan natin ngayon, okay? Please, pilitin natin maging handa. Kahit wala tayong paghahanda, at least gumawa tayo ng mga bagay na malululugod ang ating Panginoon. Okay? At least pagdating niya, pwede niya sabihin, okay Pedro, hindi mo alam na aking dating, pero nananatili ka dyan sa ginagawa mong pinagigiliwan ko. Nakikita siya? May nakukuha ko ba? Naiintindihan mo ba? Diba? Brother, dumating na ako. Kukunin ko na kayong lahat, pero ikaw, kahit pag ganyan-ganyan ka, okay pa rin yung ginagawa mo. Diba? Kasi nakalulungkot sa akin yung ginagawa mo. Sa ministry, ano man ang nilalagyan nyo? Hindi ko sinabing makontento kayo dyan. Pero kung sa tingin ninyo nagiging kagamit-gamit kayo sa kinalalagyan nyo ngayon, sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, sa church. Sabi ko anong nakaraan na pagsasalita ko dito, nakikita man po o hindi. Okay? Panatilihin nyo yung ganyan ninyong damdamin, yung laging umpire. Hindi kailangan na lagi kayo nakikita dyan sa kalsada na parot-parito na nagbabahay-bahay pa or ano man. Pero kung yun talaga ang ano ninyo, ang conviction nyo, why not? Walang problema. Basta manatili ka dyan sa ginagawa mo yan. Kung kaya pa natin i-improve pa natin. Why? Kasi nga, hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Yung second advent ng Lord ay wala pong palatandaan. Although mayroong mga sinasabi nilang palatandaan, pero baka lang tayo maligaw. No? Kung hindi pa ganun ang ating, kasi medyo maraming palatandaan. So, pwedeng figurative or literal. So, figurative, yung mortaling haga. So, meron namang literal. So, mahihirapan tayo, no? So, paano tayo mahirapan? Maintain lang po natin yung ganyan. Kung hindi mo man may improve, at least maintain mo lang po yung faith ninyo kung anong meron tayo ngayon. At saka kung ano yung ginagawa nyo sa church, sa ministry, kung ano man ang kilalagay ministry ngayon, i-maintain nyo lang po, hindi natin kailangan magpasik laban dito. Hindi po ito kararahan, hindi po ito pasikatan. Ito po ay panatalihang nakatayo at pakipaglaban sa kung anong pinaglaban nating faith. So pangatlo, minuto na lang.
Manatili sa presensya ng Diyos. Yun ang key. Mateo 24 verse 43 to 44. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras siya, sa gabi darating ang magnanakaw, ha? Tingnan nyo. Siya ay maghahanda at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayo maghanda sapagkat dating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Meron na bang nanakawan dito na nagpaalam ang magnanakaw? Wala pa naman siguro, no? Kasi nga po talaga ang magnanakaw. Gagawa at gagawa ng paraan niya para manakawan ka. Nakaharap ka man o nakatalikod. Tama? Kaya kami budol-budol eh. Minsan magkaharap na kayo ng ganyan, nagkukwentuhan na kayo, maya-maya wala na yung bag nyo. Tama? So ngayon, ang sinasabi natin, kapag ikaw ay nananatili sa presensya ng Diyos, maaaring hindi malaki palagi. Maaaring nananatili ka ngayon, mamaya-maya wala. Bakit? Kamukha mo sa amin, may anak kami, maliit, makulit. Image. Galing namin simbahan, no? Kantahan kami, okay ang ano namin, yun namin. Pagdating sa bahay, si Mrs. sobrang kulit, nahulog. Nadapa, nagkagalas, nagkangama. Ako syempre, medyo reactive ako eh. Bakit hindi mo binantayan? Bakit hindi mo tinignan? Or ba't malayo ka na nagbabantay? So ganun ako mag-ano minsan. So syempre, yung ginabantay mo naman pa nakatingin ka lang. Ibig sabihin, line doon na, nagkaano kami. Sunday na Sunday. Buti na dyan si Kati neutralize. Syempre, pag tinapik-tapik ka na yung kumado mo, kalma. Parang nabubusan yung yelo. No? So, ganun po tayo, no? Pero balik agad. Kumambyo ka agad, alam mo mali na. Okay? Hindi ka man perfectong nananatili sa presensya ng Diyos. Pag naramdaman mo na parang paiba na yung way mo, bumalik ka agad. Sigapin mo. Yung lakas ng isip mo, yung lakas ng puso mo, gamitin mo. Ang peak ay hindi na po palakasan ng katawan, palakayan ng katawan. Lakas ng isip, lakas ng puso ang kailangan natin dyan. Kung ano po yung ating dapat na gawin. Pag tayo ay medyo napapaiba na. Kung kayo natutok sa labanan nyo, okay? Ano bang mga kahinaan nyo? Pangungutang, kahinaan yan minsan. No? Konting short lang, bakit kasi lumauntangan? No? Labanan agad natin, what? Kaya ko mag-provide. Kaya ko mag-produce ng pera. Ang sabi ka ng negosyante, no? Sandali na lang. Ang sabi ng negosyante, no? Para hindi ka raw malubog. Okay? Sa pagkakautang. Maging mautang ka. Maging producer ka, huwag kang consumer. Mag-produce ka ng pera, huwag kang consume kung sinong pwede mong utangin dyan kasi sila yung kumikita. Produce ka ng pera. Magpalot ka ng yemam, tinda ka. Okay? Scandy, magpalot ka ng Scandy. 5 piso isa. Magkano lang puhunan nun, magtinda ka. Produce. Okay? Ganun po ulit. Manatili sa presensya ng Diyos. Kasi lahat ng bagay na yun, lalabas at lalabas yung talento ninyo, yung kalaman natin, yung talento natin, yung kalaman natin, lalabas at lalabas kapag lagi tayo bumabalik sa presensya ng Diyos. Kasi yung will ng Lord, yung way ng Lord, ay mas the best kaysa way natin. Tayo, kung tayo lang, wala. Walang kahihinat ng itong buhay natin na ito. Walang direksyon. So, yun lang po ang message ko ngayon. Maging handa. Laging nasa presensya ng Diyos at huwag tayo maging kompresa. Kasi ang second advent ng Lord ay siguradong malapit na. Okay? So God bless po sa inyo lahat at maraming salamat po. To God be the glory. Maraming salamat po sa mensahe po ng Panginoon. Ngayon naman po, dala po tayo sa candle lightning.
lighting. Ang tinatawagan po natin si Brother Eric. Si Brother Eric para for the first candle. At yung mga leaders po, pag after po dito na lang po kayo para mamaya mamigay po natin yung kandila.